Magandang umaga po sa ating lahat, Sir Ted and DJ Chacha. Salamat sa panahon. Ano po muna ang balita dito po sa pinakahuling nung isang araw ang Meralco nagkaroon po ng brownout at sinasabi nga daw po nagkaroon po ng shutdown ng isang planta na pinagkukunan nila ng kuryente. Tama po yun. Meron pong insidente nangyari noong April 16 kung saan nung bandang hapon po, meron po tayong planta, mga planta actually. Isang facility po, yung NatGas facility ng ating ERI, nadamay po yung ating ilihan, na nagkaroon po ng problema dun sa kanilang fuel supply system. Hindi naman po ibig sabihin nun ay walang fuel, kundi yung kanila pong fuel system nagkaroon ng depresya. Kung kaya yung pong tatlong unit ng ERI ay halos sabay-sabay na nawala ng supply ng natural gas. Nadamay po yung ilihan. Ay, alam po natin, tag-init na ngayon, kinokonserba din natin ang tubig, so napasabay po yun dun sa hindi po available yung ating Magat Hydropower Plant dahil kinokonserve po natin yung tubig ng pagdating po ng summer. So ganun po yun ang sitwasyon. Hindi naman po noon naging ibig sabihin ay kulang tayo ng supply. Ang kinapos lang po tayo ay yung pong ating tinatawag na reserve na kung sakali pong may mangyari pang iba, kukulangin po yon. So, sa loob naman po ng halos isang oras lang ay naibalik na natin yung isang unit. Kung kaya yung ating pong yellow alert na dapat ay mag-uumpisa ng alas 4 at matatapos ng alas 10 ng gabi, ano po yon, nalift na po ng alas 7 ng gabi. So nawala na rin po yung ating yellow alert ng alas 7 ng gabi on the same day. So na-address naman po kagad yun. Oo. So, Yusek, ito pong yellow alert, hindi lang kasi sa Luzon ito nangyari, maging sa Visayas. At kung matatandaan po natin, tuwing tag-init na lang, lagi nagkakaroon talaga ng problema. Ito po mga power plants natin. Bakit po ba ganon? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin po nila yan nasusolusyonan? Actually po, maraming salamat po doon sa inyong katanungan, DJ Chacha. Yes po, Yusek. Sa ating projection, wala po tayong kakulangan. In fact, yun pong ating demand, yung ine-expect natin na projection na peak demand, ay malayo pa po yung nangyayaring demand natin at the level, sa current level natin. Ang ating pong projection ng ating peak demand for the year ay umaabot po ng 15,683 megawatts. Sa kasalukuyan po, ang pinakamataas pa lang natin na konsumo ay umaabot lang ng 12,895 sa Luzon. So malaki pa po ang buffer natin. Ito po lang nangyari noong April 16 ay isang specific sa isang planta. At kagaya po ng nabanggit ko kanina, hindi po nagkulang yung supply. Kailangan lang po, dahil po system po yung tumatakbo, dahil nawalan ng kuryente yung isang linya, kung kaya't umabot po doon sa ating consumer, doon sa side ng Meralco. Pero sa side naman po ng Meralco, wala pa pong 15 minutes na ibalik na kagad yung supply. So panandalian lang po. Localized po yon at meron po tayong garantiya na hindi po tayo kakapusin sa ating supply. Yusek, Okay. that's Yan good. ang So, magandang balita. yun ang maganda. So, ang ibig sabihin po niyan, hindi na mauulit yan, yun pong power interruption sa mga susunod na araw. Ganun po ba yun, Yusek? Ay, tama po kayo kasi sa ngayon po, mas closer po yung ating, mas sabihin natin, mas detalye ang pagbo-monitor natin ng ating mga planta dahil alam niyo naman po, medyo may pangangailangan din tayo ng masusing monitoring dahil po yung nangyayari sa Middle East. So kinakailangan po natin na hindi lang po yung operation ng planta ang ating binabantayan, pati po yung inventaryo ng kanilang mga fuel. Dahil kailangan po nating masigurado na yung fuel ay available. Dapat po meron na po tayong nakikita ng pagkukuhanan, hindi lang po kung ano yung pinagkukunan natin sa kasalukuyan. Opo. At yung pong pagsiguro kaya din po Yusek sa NGCP na kanila po nagagampanan ang kanilang tungkulin para po doon sa reserve power. Kamusta po yon? Tama po kayo dahil sa kasalukuyan po, ito pong mga oras ito, kausap po natin ang ating mga generating companies, kasama po natin ang National Grid Corporation of the Philippines, pati po ang ating Energy Regulatory Commission, pati ang ating market operator. Ang topic po natin,
paano pa natin mai-improve ang ating ancillary and reserve market, hindi lang po bilang sa operation, kung hindi paano natin maiiwasan na tumaas ang presyo. Opo. So, ngayon po, sir, klaro na po iyan, sir, ha? Na meron na po tayong ancillary power. Meaning, kasi wala ka naman din sigurong control, di ba, Yusek? Kung biglang babaksak ang isang planta ng kuryente dahil sa mga kadahilanan na wala kang control, meron pong pagkukunan at may pagkukunan po tayo para po hindi tayo magkaroon ng matagalang power interruption. Meron po talaga tayong pwedeng mga mangyari. Mm-mm. Pero siguro naman po, sa ginagawa pong pagbabantay ng ating kagawaran, Mm-mm. sa tulong na rin po ng ating Energy Regulatory Commission, Opo. parang nandun po ba yung parang dalawang backup system natin ng pagmamonitor para ma-ensure lang natin Mm-mm. na hindi tayo magkakaaberya sa ating sistema. Opo. Ay, salamat po naman. So far po naman, sir, ito hong mga problematic na island provinces. Kamusta ho kaya? Aking nang samantalahin itong panayam na ito. Halimbawa po dito yung Mindoro. Yan, ha? Opo, as you all know. Pati po itong Masbate, halimbawa po. Kumusta po sila doon? Tama po kayo, binabantayan na rin po natin yan. Aha. Katulong po natin ang National Power Corporation, ang National Electrification Administration, at maging ang ating National Transmission Corporation. Masusi po ang pagbabantay natin. Halos araw-araw nating minomonitor ang supply ng fuel nila at ina-address po natin kagad kung ang problema ay sa sistema, sa linya ng kuryente, o maging yung individual na planta. Pero hindi rin po namin isinasantabi na baka rin po may pagkukulang yung ating mga electric cooperative at distribution utilities. So sa tulong po ng National Electrification Administration, masusi din ang ating pagbabantay sa operation nila. Okay, sige po. So Sir Yusek, salamat po na marami ha sa inyo pong serbisyo kasi kaya kami tumawag sa inyo at nagkumahog po na kayo mga kapanayan para lang masiguro ho sa mga nakikinig sa atin na handa ang gobyerno nga dito sa tag-init na ito at wala na po tayong aasahan pa na naman na sabayan ng mga maintenance na ganyan, hindi na ho uubra yan sa kapakanan po ng consumers po natin. Yusek Mario Marasigan. Ay maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa ating kagawaran. Again, ang ine-emphasize po natin, hindi po natin kaya naman nag-iisa. Kaya kasama po natin ang Energy Regulatory Commission at lahat ng mga GOCCs po under the Department of Energy para naman po katulong. And of course, kasama po kayo sa paghahatid ng magandang balita. Kaya kami lubos na nagpapasalamat po sa inyo. Thank you again, Yusek Mario Marasigan ng Department of Energy. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kami mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.